Alam nyo tayong mga Pilipino, matatalino naman talaga tayo eh. Pero nagiging bobo at tanga lang tayo kapag nakikinabang tayo. Lalong lalo na dito sa ating gobyerno. Kung bakit napakaraming tanga at bobo dito, napilit nilang sinasabi na maayos ang ating bansa, na maayos ang panunungkulan ng mga nasa gobyerno. Yun ay dahil nakikinabang sila. Pero dun sa mga tunay na nakakaramdam ng kahirapan at tunay na nakakaramdam ng ginawa nilang pagnanakaw sa bayan, kahit grade 1, maiintindihan kung sino talaga yung nagnakaw sa kaban ng ating bayan. Pero syempre, di ba? Ugali na nating mga Pilipino na kahit na mali, basta nakikinabang tayo, basta nalalangisan yung mga muso natin, yung mali nagiging tama. Ganun lang kasimple yun. Tulad na lang noong 2025 budget, mas mataas ang budget ng DPWH kesa sa Department of Education. So paano nangyari yun? Di ba wala sa batas yun? Di ba bawal yun? Pero yun ang nangyari. Mahigit 1 trilyon ang budget ng DPWH sa 2025 budget, na kahit pa nga wala sa batas, binali nila. Bendalo, katulad ng sinasabi nila. Para saan? Para pagnakawan. So, pagkatapos nun, sumunod ang flood control project scandal. So, sino ang itinuturong source ng nakawan? DPWH, di ba? DPWH, dahil doon nila inimbak ang pera para doon sila magnakaw. Na kahit na nga mali, kahit na wala sa batas, binali nila para lang mapagnakawan nila ang kaban ng bayan. Ngayon, sino ba ang magsasabing tama yun? Di siyempre yung mga nakinabang lang. Kasi tayo mga ordinaryong Pilipino, bakit natin sasabihin tama yun? Wala naman tayong pakinabang dyan. Na perwisyo pa tayo at bumabaa pa ngayon yung halos buong Pilipinas. No? Kaya tayo galit na galit. Kaya tayo nang gagalahiti sa galit dahil dito sa mga kawatan na to na pinagnakawan nila tayo. Diba? Kaya ngayon, yung mga tao na nagsasabi na maayos yung gobyerno natin at maraming nagagawang matino yung panunungkulan kung sino ba itong nasa gobyerno na to, yan yung mga tao na nakikinabang. Kaya nilang sabihin na tama, kaya nilang sabihin na maganda yung kalalagayan ng bansa kahit pangit yung nangyayari nang dahil lamang sa mga pakinabang nila. Kaya hindi tayo umaasenso eh. Yung paraan natin ng pag-asenso mali. Di ba? Iniisip lang natin yung sariling bulsa natin, pero hindi natin iniisip yung mga kababayan natin na nagdudusa sa karanyaan na tinatamasa ng pamilya mo. So, ano nadadala ng mga konsensya nyo yun? Naabang kayo, nagsiswimming sa magagandang swimming pool nyo, nagbabakasyon gamit ang mga jet or private plane na napundar nyo dahil sa kaban ng bayan. Pero yung mga Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino, lumalangoy sa baha. Araw-araw, papasok sa eskwela, papunta sa trabaho, binabagtas ang baha. Na halos nagkakasugat-sugat na yung mga paa. Nagkakaroon na ng alimpunga. Wala nang makain, walang trabaho. Pero kayo, punta dito, punta sa Europe, punta sa US, punta dito sa magagandang lugar, shopping dito, shopping doon, mga putang ina nyo. Diba? Tapos sasabihin nyo, magandang nangyayari sa bayan. Magandang nangyayari sa inyo, mga walang ya kayo. Pero sa bayan, hindi magandang nangyayari. Kayo lang ang nakinabang. Kayong mga nagsasabi na
maayos ang gobyerno natin. Kayong mga nakikinabang, kaya kaya nyong magtanga-tangaan. So sana nga, di ba? Sana dalhin nyo hanggang sa ukay ang mga kayamanan na ninakaw nyo sa amin. Na kami araw-araw na nakikipagsapalaran dito sa abroad o sa Pilipinas man. Diba? Halos hindi nga namin alam kung mabibigyan namin na masayang Pasko ang aming mga pamilya. Dahil, siyempre, kapos kami sa budget. Pero kayo mga putang ina nyo, sigurado ako, ang gagara na ng mga plano nyo ngayong Pasko. At yung mga binili nyong regalo sa isa't isa na galing sa pera namin, sigurado ako, yung isang regalo pa lang kaya nang ipagpatayo ng bahay ng isang ordinaryong Pilipino. Hindi ko na sasabihin dito na maawa kayo dahil wala na kayong awa, mga inayupak kayo. Hindi nyo na kami kakawaan dahil nasanay na kayo na pinagnanakawan nyo kami. Di ba? Kaya naman kayo nandyan, hindi naman para magsilbi. Hindi naman para pagsilbihan kaming mga ordinaryong Pilipino. Karamihan naman dyan, nandiyan talaga para magnakaw. Yun talaga yung intention nyo. Pagnakawan ang kaban ng bayan. Kaya nakakapagtaka, di ba? Kapag election, putang ina, may bilyon-bilyon ang ginagastos nyo para lamang manalo sa halalan. Na kahit gaano namin kwentahin, putang ina, sa loob ng termino nyo, hindi nyo naman kikitain yung ganong kadaming pera na linustay nyo sa kampanya nyo para may panalo nyo. So bakit? Diba? Malinaw naman eh. Para pagnakawan, para maging magnanakaw kayo kasama ng mga nagnanakaw ngayon sa gobyerno. Wala na tayong papangalanan dito. Wala na tayong ini-name drop dito. Yan, nabubulol pa ako. Wala na tayong ini-name drop. Tamaan na, dapat tamaan. Okay, sige. Merong mga politiko na talagang nagsisilbi sa bayan. Meron talagang may puso. Pero siguro iilan lang yan. At yung mga tao na yon, hindi pa natin kilala dahil hindi lutang, dahil hindi pa sikat. Hindi sila takaw pansin kasi nga ayun, sumabit pa ako. Yung mga tao na yon na nagsisilbi at may puso talaga sa gobyerno, yun pa yung mga taong hindi kilala. Kasi sila tumutulong sila eh, galing sa puso. Hindi nila gustong ipagsigawan pa yung tulong na binibigay nila. Hindi katulad nyo, mga putang ina nyo, no? Yung pera na itutulong nyo sa mga mahihirap na galing sa nakaw, tapos lalagyan nyo pa ng napakalaking pangalan at litrato nyo, nakapangit-pangit nyo naman. Di ba? Buti sana kung mga magaganda at gwapo kayo. Di ba? Napapagwapo lang naman kayo ng mga pera nyo. Nagaling naman sa nakaw. Kaya, di ba? Nakakayamot na itong ginagawa nyong pagnanakaw. Lantarang pagnanakaw. Tapos kayo yung mabait. Di ba? Bumubuo kayo ng mga ICI na yan. Leching ICI na yan. Ginagawa nyo lang yan para pagtakpan yung mga kawalang yan nyo. Kayo din naman na nagnakaw. Diba? Kung sino-sino pa yung tinuturo nyo. Diyos ko po, kawawa ang Pilipinas sa mga politikong wala nang tigil at wala nang takot magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya ikaw bilang isang Pilipino, kung hindi ka tatanga-tanga sa susunod na eleksyon sa 2028, gamitin mo ng tama yung boto mo. Huwag ka magpakabobo. Diba? Bigyan mo naman ng pag-asa yung mga susunod na henerasyon. Hindi yung boboto ka kapalit ng 5,000 tapos yung 5,000 na ibabayad sa'yo na kayang-kaya mong gastusin sa loob ng 10 minuto ay 6 na taong pagdudusaan ng alos nakakaraming ordinaryong Pilipino. Kaya sa 2028, bumoto ka ng maayos. Huwag kang tanga.